Kailan po dito nagpunta nanay, tatay yung pinabahay ni Commander dito? Kailan? Kanina lang ayun yung binunutan. Wala pa pong isang oras na pag-alis dito. Wala pang sa Aalis ka lang. oras. Pagdating may bahay, kinuha yung santo na. Kukunin daw yan na yung mga gamit dito. Hindi, sa kanya raw. Sabi nung may bahay dito. Kanya raw yun. Muli, welcome back dito sa ating page at sa ating channel. Bibisita tayo dito ngayon kina Tatay Dorothy, kina Nanay Ising. Kamustahin natin sila. At pagkatapos nito may pupuntahan din tayo. Samahan nyo kami sa mga lakad namin ngayong araw. Okay, nakita ko dito, napansin ko na ani na yung kamoting kahoy. Hindi ko alam, baka ang nag-ani nito ay yung dating nakatira dito kasi nandito na sila, ay bumalik na sila. Ayun naani na lahat. Okay lang naman kung sila nag-ani, okay lang kasi pinaghirapan nila yan, tanim nila yan eh. Tayo dito, sana walang mga aso. Ayun, may mga aso nga. So dito ang mga aso nila Tatay Doro. Sumalubong na kagad sa atin. Tara, kamustahin natin si Tatay Doro. Tay, kamusta ho? Magandang araw ho. Magandang araw. Ang taba naman ang walis mo. Pumalo ito sa... Pangpalo lang. Akala ko ito yung walis niyo dito sa bahay. Grabe lang, paano makakawalis to? Ganda ni Nanay Isin. Ganda ni Nanay Isin, mga bayan, blooming. Ang dami niya labahan. Nilabang ko ito ka. Ano laban? Baka magdumi na sa ilalim, hindi kaya? Hindi. Pinatungan mo. Ha? Nalinis yan. Malinis itong lagayan? Okay. Kamusta kayong mag-asawa? Ito. Ang ganda ng damit mo, Nanay Isin, Blooming ka ngayon. Tatay po ka. Mangangawit ka ho. Kulang ng bangko. Okay lang, wala problema po yan. Sige po, basta upo po kayo para Naroon dun yung bangko. hindi kayo mangawit. Ang dating dito may bahay. Naghukay. Naghukay Hindi ka na po. Okay lang po yun tayo, okay lang. Mas maigi yung malaman natin, okay? Naghukay. O sige, paupo ako. Dito. Okay lang po yun tayo, walang problema. Nagbunutan kang gustong dating may bahay. Kinuha yung santo na. Kukunin daw yan na yung mga gamit dito. Okay lang, ibigay po ninyo. Ha? Bagay nila yun. Hindi itinapon na yun. Kukunin yung damit dyan. Kaya mong hindi ko naitapon yung utos mo. Naitapon Ibig ko. sabihin, umuwi dito yung may-ari dati nitong bahay, yung pinabahay ni Commander. Oo. Anong sabi po sa inyo? Ay, usapin ka rin baga. Yun ang sabi. Pag-usapin, bakit, para saan daw po? Ay, iwan ko. Hindi ko alam. Usapin ka rin baga. Baka doon sa paggawa ng bahay doon. Bakit? Kanya raw yung bahay eh. Aling bahay? Yung pinagawang pangalawang bahay ni Ni Tatay Ben? Sabi po ni Tatay Ben, kanya yun. Hindi, sa kanya raw. Sabi nung may bahay dito. Kanya raw yun. Kanila daw yun. Okay, sige, walang problema. Ngayon din mismo araw na ito, pupuntahan ko sila para makausap ko po. Pero anong pakikipag-usap sa inyo? Okay naman? Marahan naman? Hindi naman daw na babalikan ito talaga. Okay. Hindi raw babalikan. Ano pang mga ibang sinabi sa inyo na? Wala, yun na. Ayos naman ang salita. Hindi man kayo sinasama niya. Okay. Kaya lang, uusapin ka lang doon sa paggawa mo ng bahay ng matanda. Okay, sige. Yun lang. Tatay Ben, nung nagpunta dito? Kasama si Ben. Okay, so hindi natin ito alam kung ano ang nangyari dito, Kasi mga kabayan, sabi ni Tatay Ben, nung pinagawa yung bahay na yun ni Commander Katulong sponsor, kanya daw yung bahay na yun. Pero yung pala, sinasabi kanya daw yun. Ngayon malalaman natin. Ilalagay mga gamit na yung dalawa, yung aparador na yan, saka yung stand. Okay, sige. Yung pong gamit na yan, ibigay niyo po sa kanila, ha? At hindi niyo rin naman yata ginagamit yung mga yan. Nilagyan ko ng damit. Itong isa. Oo, itong isa. Ito naman ay hindi. Kahit ubusin nila yan, basta sarili lang nila ang kunin. Walang problema yun. Basta't kahit anong kunin nila, basta't sa inyo yan, walang problema yan. Tama si Tatay Doro doon. Minsan nagkakapalit na yung pangalan nyo kapag kausap ko. Minsan si Tatay Ben kausap ko, Doro yung tawag ko. Kasi nga, ako rin yung nagbablog kay Commander, nalilito na ako. Para kayo lagi magkaaway dalawa. Dahil kayo magkalayo.
Pag kami nagtulong, walang yapo sa amin, kanya-kanyang harapan. Kung Kanya-kanya saan gusto mo harap, doon naharap. Harap, sa walang harap. Haharap doon sa walang kaharap. Grabe. Walis, ako kawak ko naman walis. Okay, kailan po pala, may iba pala ako, kailan po dito nagpunta nanay, tatay yung pinabahay ni Commander dito, kailan? Kanina lang kayo binulungan. Wala pa sigurong isang oras na pag-alis dito. Wala pa isang Aalis ko lang. oras. Okay, hindi nga kami nagkamali na baka sabi nga namin na baka sila yung nag-ani nitong mga tinanim nila. Walang problema, tanim naman nila po yan ay. Ano, maganda lang din at binalikan nila, mapapakinabangan pa nila. Okay lang po yun, walang Sabi ko, problema. itiranin niya kung tatanim ko yan, sabi na tanim. Oo nga pala, may mga seeds kami doon. Ibibigay na namin sa inyo. Ikaw na bahala, itanim mo nanay ha. May mga seeds kami doon na pwedeng itanim. Hindi ko lang alam. Yung kasing mga seeds na yun, hindi lang ganoon siya kapamilyar sa amin. Pero alam ko yun ay ano rin, maraming benefits kapag ginulay nila, ganyan. Okay, at yung iba wala pa kasi yung parang mga okra, gano'n, wala pa. Pero kasi nga dumaan ang Pasko, hindi naman yan madi-deliver, walang masyadong delay. Kumbaga delay ang delivery kapag ganyan. Kaya hindi pa natin maibibigay yan. Pero unahin na natin yung ibang seeds para maitanim na nila dito. Nung Pasko po, saan kayo nagpunta? Ay, ako lang. Ate Lina. Napunta kay Ate Lina. Wala namang handang madami. Kakaunti mo yung handa nila. Okay lang yun. At ang mahalaga naman yung banding. Balik din naman kami nung hapon. Saan ba banda yun, Nay? Sa may ito yung munisipyo, sa ganyan. Okay, dating ano yun? Dating amo nyo? Oo. Yung tinampong pang ano nung papasok doon sa puntang campus. Buti nanay, kayong dalawa, kilala pa rin niya kayo. Hindi niya kayo makakalimutan siguro, no? Hindi. Bata pa sila pareho kami pa. Bata pa pareho. Hindi pa kami matanda. Nung kami mag-alaga ng nyugan nila. Malawak ang nyugan yan. Mga ano yun? Isin? Ganawan, Basi? Nugan. Kaya lang ay sinanla niya ngayon. Base ba ang apelido niya? Gismo Basi. Dalaga, Gismo. Ibig sabihin, yung bang amo nyo na po yan, anong edad na? Kasing edad nyo? Mas matanda sa inyo? Mas bata sa inyo? Matanda si Duro doon. Mas matanda si Tatay Doro. Parang kapares mo, nanay. Makaba lang yun. Okay, isipin nyo. Ano din, kumbaga may maganda din nagawa sila nanay at tatay sa dati nilang buhay. Kasi tinan nyo, kung hindi naman yan sila nagsilbi ng maayos dyan sa naging amo nila na yan, hindi po sila niyan i-entertain pa hanggang sa ngayon. Pero hanggang ngayon nga, gusto nga silang patirahin doon sa sinasabi nyo, di ba? Na willing silang mapatirik sila ng bahay doon sa sinasabing location nila, lupain nila. Kaso nga lang, ayaw nila tatay kasi medyo malayo daw sa una-una sa tubig. Nabanggit kasi nila yun sa akin. Ibig sabihin, may maganda din silang talagang nangyari sa buhay nila noon, noong mga panahon na hindi pa natin sila kilala. Okay. Kayo, Kinabuhi, nagtira kami dyan. Sa nyugan. saan nyo yung tatay? Saan? Sa Kumba. Kung ba na yan? Kumba. Sobrang dami nyo kasi tatay na lipatan, ano? Oh, anim na Anim na lupa. amo. Grabe, sobrang dami, no, tatay? Ang kahuli na namin May inalsan amo ay kami. kay Ninanakaw Tony mga manak Kataro. namin. Kaya kayo umaalis, yung isa nagiging rason din. Hindi. Ninanakawan kami, dinulukok kami sa kupra. Isa pa yun, parang napaglalamangan kayo, ganun. Sa hatian, sa bayad. Pero ikang kulang-kulang na lang ng ilang, mahigit 100 na gismil. Ano po ba tatay yung papel ninyo sa kapag halimbawa, ano ba yung tungkulin ninyo kapag naandun po kayo sa isang niyugan? Ano po ang tungkulin ninyo doon? Nagiging trabaho po ninyo? Magkupra. Pagkupra, pagluga, pagpalaw. Ibig sabihin halos lahat po ng yun, tinatrabaho po ninyo yun? Kami ang O sige po, ganito tayo, tatanungin po kita. Kasi medyo nabibigyan na rin kami ng idea tungkol sa niyugan ay kasi gusto nga din sana namin yan ni Commander pasukin dati na negosyo. So, tatay, meron lang ako sa itatanong. Since halos lahat tinatrabaho nyo, sa mga hindi nakakaalam o walang masyadong niyog sa lugar ninyo kagaya sa Isabela, unahan ko muna, ang niyugan po, yan ay kailangan laging malinis. Tabas. Diba? Tabas. Yun yung tabas na sinasabi nila Tatay Doro. Kasi nga, para mamunga ng maayos yung mga niyog,
kailangan malinis ang palibot niya. Di ba, tatay? Malinis lahat. Huwag Malinis inyugan. lahat. So yun, isa sa tinatrabaho mo yun. Tulong kayo? Oo. Marunong Bata yung pa. tawas. Marunong nga ako magkaingin. Okay. Tapos pangalawa, sa pag-aani, tumutulong din kayo. Oo. Sa pag-aani ng niyog. Oo. Ako ang Kami tagay. naupa kami sa magkawit. Magkawit, okay. Mag-iipon lang kami. Ibig sabihin, parang kayo yung tagabantay dun mismo. Oo. Okay, kayo yung katiwala nung niyugan. Hindi Kami namin lahat. pati naalis. Tapos, tatay, yung magkakawit, tapos pag magkukupra kayo, Oo. Inuupa yun. okay, sa trabaho po ninyo na magbantay, magtabas, mag-asikaso na magkakawit, magkupra, magkano po ang nagiging hatian po ninyo o ibinibigay sa inyo ng nagpapakupra? Ay noon, 40, 60. 1,000? Ang hati na. 40, 60. 60 sa may-ari, 40 sa inyo. Mm. Kung kadalasan, magkano po yung kinikita ng mga niyog? Kataasan nun ay mga may 15,000, may 20,000, ganun. Ang isang kapartida namin sa kupura. Ano yun? Gayon din. Yun- Gayon din sila. Halimbawa, 20,000. Kabuuan na yun o parte nyo pa lang yun? Parte pa lang namin. Oh, ang laki pala ng parte nyo. Ano nangyari? Ay hindi kami nagtagal at gawa nung yung amo namin, May anak. may anak na masungit kaya di kami nagtagal dun kahit Anton Adik, Patarwa. adik po rin. O sige, ilang kuprahan po ang na-stayan ninyo o napagtrabahuhan ninyo? Di ba sabi mo, Maray. 5? 5? Oo. Ang naging amo. Oo nga, Malipat-lipatan na. okay. Magkakaiba ba ng bigayan? Sa bawat Iba-iba. iba-iba? Iba ang Mayroon amo. tersyo. Pero, hindi naman bumaba sa 40 na percent ang ano. Wala. Tersyo. O, ang laki na yung kinikita ninyo noon. Anong nangyari? Ay Sa ugali lang, hindi kami kasundo. sa ugali namin, hindi kami Yung- natagal sa ugali. Ibig sabihin, nakakatanggap kayo noon minsan ng 20,000? Hindi, nagkamali yan. Meron din doon 10,000 natanggap natin yung malaki. Pero pag 20,000, wala. Wala sa 10,000 pirmi na ako. Mga 10,000. Umabot ng 15. Oo. Meron, nagkataong umabot ng 15. So kasi ang niyog po mga kabayan, sortihan po yan ay depende sa pag-aalaga mo kung masipag ka magtabas, Tsaka maganda yung yung ibubunga. mabunga. Tapos kung masipag ka din magtanggal ng mga laglag na palapa ng niyog, Sinisigan yan ay. oh, Yan ang nakakabunga ang sinisigan. pero sa totoo lang, gada ilang buwan yon? Buwan-buwan namin yung sinisigan. Hindi, gada anong buwan po ninyo inaanihan yung So ano? minsan ay 3 buwan. 3 buwan. Madami Pinakang sagad na yon, 3 buwan. Oo, 3 buwan yun. 3 buwan. Tuwing 3 buwan kami maani. Pagka halimbawa nga nagbilang kami ngayong buwan, isang buwan nga ililikta. Otro, 1, 2, 3, 4. Tuwing 3 Basan buwan. 3 buwan yun. 3 buwan. Tuwing 3 buwan kami na. Pero ito po tatay, libre ba kayo sa pagkain? Hindi. Hindi, inuutang namin. Nautang kami sa kanila. Ito yung mahirap. Sa totoo lang mga bayan, kung kumikita sila ng 15, o sabihin natin kung hindi ko alam, sabi nila tatay hindi yata umabot ng 20, wala bang nangyari na nahatian kayo ng 20,000? 7,000 yun. Okay, ang pinakamababa. Oo, 7,000. Pinakamataas mga 15, ganyan. Ganun lang. Oo, mga ganyan. Okay, so sa totoo lang sana, malaki pala yung kinikita ni Tatay Dorothy na Nanay noon. Kung ang nangyayari ay libre sila sa pagkain. Wala. Kaso Utang nga kami. lang, gastos nila yung pagkain nila, kaya bago pa dumating sa ika-3 buwan, naipangutang nyo na yun. Oo, may Ibabayad utang nyo na kami lang yun. kalahati. May Oo, utang pero na kung sa kami tutusin lang, ang laki ng kinikita pala nila noon. Ano, nanay, tatay? Malaki na yun, nung panahon na yun. Saka pati nung gantong tigulang ganto, ang gawa namin mag-asawa, ilog yan. Inyugan namin alaga yan. Grabe laan ng ganyan. Ilog yan. Paanod namin patungo doon sa tambak namin nyog. Naka-maybe kami nun na nyog. Maybe kulang na lang ng 100 sa 10,000. Yung aming yung inipon na kaulanan. Sa inyo yun, sarili nyo sana yun. Yun ang kukuprahin namin na doon sa amo namin, kay Tuling Kataruha. Mga laglag yun. Puro laglag yun. Walang Doon kami kalabaw. nakaipon ng Puro. maybe mil, kulang na lang ng Nasa sako. maybe mil at siyam na raan. Kulang na lang yun
10,000. Ayos pala mga bayan, dati ang hanap buhay sana nila Tatay Doro sa pagbabantay ng niyugan. Kasi dito sa Bicol, marami pong ganyan. Yung kakausapin ka, willing ka bang magbantay, ganito ganyan. Tapos depende sa usap nyo kung paano hatian. Pero may isa pa akong question, Tatay. Doon po sa 20, halimbawa na lang, 15,000. May kinuha pa kayong tagakawit ng niyog. Babayaran nyo pa siya doon. Oo, Babae din Saan ibabawas doon sa inyo? sa amin. sa amin. Yun Halimbawa, ang ang malungkot magkakawit dun. namin, ang magkakawit ay ang araw, ang kuanong bilang sa nyug ay halimbawa may 5,000 ka na nakawit, kaya 10,000. Yun ang pagbabayaran mo. Kung 10,000 lang ang nakawit, no? Yun ang pagbabayaran mo. Okay, kadalasan noon kapag 10,000 yung nakawit nila na nyog, na bilang ng nyog, magkano ang bayad? Well, binabayaran namin magkano ako. Ayun. Magkano po ang Ang bayad binabayad ko? Ano namin. ba, 10,000 na nyog ang nakawit niya, magkano ibabayad sa kanya? Hindi pareho para kawitin. May arawan, may sa Kapag arawan tayo, magkano? 15. 15 pesos isang araw. 15 pesos. Ha? 15. Kung isang araw. 15 pesos? Oo. Ang alam ko, hindi ako Paano po naging 15 pesos tayo? Grabe Ang naman araw yun. na ako ay 200. Oh, yun, mga Araw ganun nun. siguro, 200 Hindi pesos. 15 pesos walang mag-aaraw ng kawit. Ay, di mahal pa pala ang pag... Ganyan. Paglugka, Oo. Hindi, pagparaw. pagpalaw. Ang pagpalaw ngayon, hindi na ngayon 15 pesos. Noon ay... Baka noong panahon, matagal na siguro, baka 15 Matagal na. pesos. Pero Ang itong mga pagpalaw, ang alam ko. huling lupa na siguro na na-stay nyo, mga siguro ga-araw na yun ng 200 to 250 pesos. Ano? 250 ang kawit duro Ang noon. 1,000 ngayon ay magbabayad ka ng 350. Baka 1,000 ng niyog. Oh, iba na yung kalakaran ngayon. Ito, pag-uusapan natin para magkaroon din ng idea yung iba. Malay natin, may mga manonood tayo na gustong pasukin ng pagninegosyo ng niyog. So may magkakaroon kayo ng idea ngayon dito sa content natin ngayon about dito. Sa totoo lang, ito ay basta makakuha ka ng magaling na o masipag na magiging tao mo, may magandang magiging income din yung niyogan mo. Yun sa pagkakaalam ko. Ang lawak ng inalagaan namin dyan kay Tony ay nasa 55 hektaryas yun. Wow, 55 hectares? Oo. Pag madalawang buwan na yata ang metro o parang Isi-search ko tatay mamaya. Para makita natin. Search ko yung pangalan niya tapos kung paano siya ang okra tinatanim. ay malalapit lang. Sige. Okay. So, Ay, nahulog na pa yung tatay. okay, so, ayun, nalubat yung camera namin. Pero kanina, ang sinasabi ni tatay, sa 50 hectares daw na tinatrabaho nila noon ni Nanay Isin, hindi pa man lang daw nila natatapos yung 50 hectares. Pagbalik nila doon sa ginamasan nila, para daw wala silang ginamasan. Nagtubo Kasi na nga, ganyan agad. hindi mo pa natatapos yun. Kung dadalawa kayo? Oo, kami lang mag-asawa. Tabas namin. Hindi kami Ay, nakikita namin mga ganyan nakatataas o anda mo. Eh, grabe naman yun. 50 Sabi ni hectares? Duro ay, layo-layo na niya tinabsa natin. Eh, di parang isang bundok yun. bantay. Pagkapantayan ko yun. Patag siya? Oo, patag. Ang ganyan, no. Kaunting kahoy. Mga patag na ganyan yan. Ay, kaya lang, pag tabas mo, Grabe din ang tutubo agad. sakripisyo nyo pala sa lupain ng ibang tao. No, tatay, nanay. Anong damo yun na parang Dahat? Yung mahangot ng daat na kahoy. Talahib? Ano? parang Hindi. pako ano yun? Yung pakong karabaw, lak-lak yung pakong karabaw. Tsaka, Ibig sabihin, tatay, ilang buwan bago ninyo natatabas Saka yun yung lahat? Ay, hindi kami tagal doon. Surrender ako doon. kaya Kasi maralay isipin mo- kami doon ay nasa 1 taon at 6 na buwan lang. Pero matagal din yun. Pero isipin yung 50 hectares yung binabantayan ninyo noon. Tapos, kayong dalawa lang yung nagtatabas. Oo. Eh, hindi ko alam kung siguro nakakatapos pa lang kasi 10 hectares, tubuo na ulit yung mga damo noon. Oo, kaya kami nag-alis doon, gawa pati sa baboy, nag-away kami sa baboy at binayaran kami ng kuwan laborato Doon yung pa sa baboy. pagkupra. Hanggang sa pagkupra namin na kuwan. Ang magulang, hindi mo nakialam din. Ang anak, hindi pa nga namin na dala sa timbangan, yung anak ang nakikialam naghila. Nagtatago At ng kupra kinuntat namin, pinalulusot. yung Ayun ang nagtimbang, ayaw ko kinuntat, noon, ginawang palusot. Nagpapalusot ang sila isang ng kilo. kupra. Ay, ayaw ko nung parang ganun. 4 na piso lang.
Grabe. Isipin nyo, ewan ko kung may tatanggapan yan sa panahon ngayon na magtao ka sa isang lupain na may sukat na 50 hectares tapos magiging hatian nyo lang ay nakadepende lang din dun sa kung ano yung maaani ng niyog. Kumbaga, Hindi mo lamang kami naka. mahirap, Ayun na mahirap. lang. Ang hirap nun. Sobrang hirap nun. May bibili na at siyam na raan, hindi mo lang kami nakakuha kapartida doon. Sa ibibili. Pwede siguro yung tatay nanay kung may mga kasama kayo nagtatabas, ano, sila ang magpo-provide. Halimbawa, magbibigay sila sa inyo ng 10 tao, pang 12 kayo, tulong-tulong kayo na magtatabas doon. Wala. Tapos kung ano yung maani, hati-hati kayo doon. Ang hirap nun kapag kayo lang talagang dalawa. Ay, kurukulasag pala ang pangalan noon. Gin. Pako-pako. Ngayon, garong parang pako-pako, pero kurukulasag. Okay. Yeah, mahirap naman din tapsin yung hype na yun. Pagtabas mo Nahayop patuloy ni Nahayop patuloy ni Nanay Hirap talaga, Izzy. akala mo yung pagtabas nun. Diyos ko po. ang pagtabas hindi naman pili sa mabilis parang ganyan. Isa-isa lang. Isa-isa lang. Ganyan-ganyan lang ang gawa. Kumbaga, ang trabaho kasi, samahan mo ng puso. Kumbaga, smooth. Huwag yung parang paspas ka naman ng ganun. Hirap ng pagtaga-taga nung kalasag na yun. Akala mo yung pako-pako. Kabayo ka. Okay, so sige, ngayon mga kabayan, sasaglitin muna siguro namin ni Rans yung sinasabi nila na gusto kami makausap kasi sa nakikita ko na to medyo magkakaroon na naman tayo ng problema dito at kailangan natin tong ayusin, no? Pupuntahan ko muna siguro habang hindi pa umuulan, na asikasuhin ko muna ito para maayos na natin kung ano man yung nakaambang na pwede maging problema na naman dito. At syempre, ayaw ko naman na sila na naisip pa yung problema dito sa kung ano man yung ano. Pero, ayun nga, basta't ilabas nyo na lang po nanay. O, hayaan nyo, wag nyo ilabas. Hayaan nyo silang kumuha, ha? Basta't hayaan nyo lang sila maglabas kung ano yung gamit nila dito, ha? Yun lang naman Pero po yan, po, alam ko naman may mga sarili kayong gamit, mga planggana, timba, di ba sa inyo yan, drum, sa inyo yan. Oh. Okay, ang kanila lang naman halos dito yung damitan, tapos yung aparador ng TV. Ano, tay? O, hayaan na natin ipakuha natin sa kanila. Kanila naman talaga kasi yan. May mga remulto ba ka dyan? May? Remulto. Okay, bigyan natin sa kanila. May mga manika. Para sa mga bata yan, bigyan ni Commander maalala ko noon sa mga bata, di ba? Yung Manika mga yun. stop toys, mga ganyan. Rigolto, luko-luko. Okay, nanay, tatay, sasaglitin ko muna sila, ha? Kakausapin ko po muna, ha? Okay, at antayin nyo at babalik dito si Rans, ha? At may bibigay si Rans sa inyo, ha? Antayin nyo, ayusin, pupuntahan lang namin muna sila. Okay? Okay po. Okay, tara, pupunta na tayo doon. Tara, Rans, para maayos natin tong problema na ito. At nang sa ganun, malaman din natin kung ano yung gusto nilang sabihin kasi syempre kapag may mga ganito hinaharap naman natin yung mga ganitong gusto makipag-usap sa atin, hindi natin to tinatalikuran, no? Kasi maraming pagkakataon na rin na nangyari yung mga mas matitindi pa dito magmula kay ni Mami, talagang hinarap natin yung mga problema na yon dahil pinasok natin tong ganitong klase ng buhay. Talagang damay tayo sa kung ano man ang problema ng mga beneficiary, damay na tayo dyan. Kaya ang kailangan natin gawin hindi makipag-away kundi ayusin ang mga dapat ayusin. O nga pala, okay sige, para hindi na mag si Ransito, akit lang ako saglit, bigyan ko lang sila nanay ng cash. No Ran, sige, tayo mo ako dyan. Nay, cash of panggastos po ninyo. Sige. Alright. Binigyan lang natin muna ng panggastos sila na naiisin para sa ganun ay kung ano man yung meron sila ay di may pandagdag. Tara, biyahe tayo. Madulas, dahan-dahan lang. Dapat hindi na muna sila naglalabas kapag ganito. Di bale, matapos tong New Year na ito sigurado available na ang natin dito, manggagawa. Pwede na nilang trabahuhin to. At pati kami nahihirapan dito kapag madulas, paano pa kaya sila? Pwede naman sana tayong dumaan dun sa kabila, dapat pala dun tayo dumaan. Alright, andito yung mga service namin ni Rans, si Rans TV kasama ko. Araw-araw naman kami yung magkasama. Ayan, at abangan nyo nga pala yung i-announce natin. Siguro final decision na yun. Pinag-isipan ko kasi ng masyado to. Kumbaga, gabi-gabi iniisip ko kung tama ba ito magiging decision natin. At sa tingin ko tama naman ito. Basta abangan nyo, i-announce ko yun. Pero yun nga, sa ngayon, tara biyahin na muna po tayo.